bang i-deny yung sarili mong pangarap para kay Kristo? Kaya mo bang i-deny yung sarili mong pamumuhay para kay Kristo? Kaya mo bang i-deny yung sarili mong pride para kay Kristo? Kaya mo bang i-deny na, alam po ninyo yun, kung nakukuha po ninyo yung punto ko, na handa tayong iwan lahat, handa tayong i-deny ang lahat sa sarili natin para mag-follow or sumunod kay Kristo. Ngayon, kung tutusin po, no, kung papaigan po natin ito, madali siyang pakinggan. Pero kung isasamuhin po natin ito, napakahirap po. Okay? Ngayon, ano ba ang magiging basis natin or paano natin magagawa na madali natin yung mga sarili natin? Kailangan unahin natin si Kristo. Kaya lang po sinabi sa binasa natin kanina na hindi tayo karapat-dapat kapag mas inuuna natin yung ibang bagay. Kapag mas mahal natin yung magulang natin ng higit kay Kristo, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Kapag mas mahal natin yung mga anak natin ng higit kay Kristo, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. At kung mas mahal natin yung ibang bagay, okay? Bakit, kung papansin po niyo sa binasa natin kanina, bakit tinukoy lang ni Jesus yung tatay, nanay, yung anak na lalaki, yung anak na babae? Kasi alam naman natin na sa buhay po natin ito, sa mundo ito, ang pinakamahalaga naman talaga ay relasyon. Okay? Ang pinaka-priority talaga natin ay pamilya. Diba? Malinaw. Ngayon, bakit ito lang yung ipinunto ni Kristo? Bakit ito yung unang-unang ibinigay ni Kristo na hindi kayo magiging karapat-dapat kapag mas mahal niyo yung mga taong mahal niyo sa buhay. Kapag yung number one priority po natin dito sa mundo ito, ay mas higit na mas mahal natin sila kaysa kay Kristo, ay hindi talaga tayo karapat-dapat sa Kanya. Kaya pansin po ninyo, ang unang pinoy ni Jesus dito yung number one na priority natin sa buhay natin. At alam po ninyo, sige, alis tayo dito sa church ito, no? Sabihin natin, hindi na tayo mananampalataya ni Kristo. Aminin man natin or sa hindi, pamilya pa rin talaga ang uunahin natin. Diba? Malinaw yan, nature po sa ating tao yan, na ang priority talaga natin ay yung pamilya talaga natin. Kaya nga tayo nagtatrabaho para may gusto sa pamilya. Kaya nga tayo nagsusumigaw sa buhay natin para sa pamilya. Diba? Tayo, lalo na, kulturang Pinoy. Ang kulturang Pinoy, laging pamilya. Diba? So, dito, gusto ko lang po kayo bigyan ng another point of view ng paano natin i-deny yung sarili natin. Is to hanggang saan mo kayang sakripisyo, i-deny yung meron ka para lang sumunod kay Kristo. Kung kaya mong i-deny yung pangarap mo, kung kaya ba natin na i-deny yung relasyon na meron tayo sa paligid natin, dito po natin makikita kung hanggang saan naabot ang kaya natin isakripisyo para lang sumunod kay Kristo. And isa-side ko na rin po dito, no, na even the disciples, mababasa niyo po ito sa Matthew chapter 17, if I'm not mistaken, or chapter 20. At sinabi ng disciples kay Jesus Christ, Lord, iniwan na namin ang lahat para lang sumunod sa iyo. So imagine, anong klaseng lahat yun? Tandaan po ninyo, mga disciples na Peter, sila Peter, Andrew, kilala niyo naman po yung mga disciples. Ano ang trabaho nila? Mangingisda. At panigurado yan, may mga pamilya sila. Okay? At panigurado yan, meron din silang buhay kung sa mga bagay na yan. Meron silang mga kaibigan, meron silang trabaho, meron silang mga pangarap sa buhay. Pero kapag binasa po ninyo ang gospel, at sinabi ng mga disciples ng Lord, iniwan na namin lahat, we left everything to follow you. Okay? So ngayon po, hihimay-himayin po namin ito, lahat, as in lahat, relasyon, pangarap, sarili, kaya nga po ang bigat ng bigyan, mabigat yung importance na sinabi ni Jesus to deny yourself and take up your cross and follow me. So, deny yourselves. Deny natin yung sarili natin and lagi natin